Yan na po ang nangyayari ngayon. Pagka pinulaan mo ang speaker, criminal offense na yata ha? Kasi speaker lang marami nang pinupulaan. Pinupulaan si BBM. Wala namang ginagawa si BBM. Pinupulaan si Sara. Wala namang ginagawa si Sara. Pero, pagka speaker, ang sinaltik mo, he will use all the powers of the House of Representatives para ipitin ka. Ito katulad nito Alam nyo, ang natatawa lang ako rito, nasaan yung mga boses na nung na-convict si Maria Ressa? Freedom of expression, sinisikil. Nung hindi na rin yung franchise ng ABS-CBN, nasaan yung mga boses na yan? Porket SMNI, porket si speaker ang tinira, walang nagsasalita. Nasaan yung mga maiingay na yung mga leftist doon, sina Lagman, sina Franz Castro, ayun, binigyan pa ng litrato ng portrait si speaker. Anong kasipsipan yan? Alam nyo, kung disinformation man yan, di ba noon nagkaroon ng yung kay Thinking Pinoy. Pero hindi po Committee on Franchise, pananakot po yan nakakansilahin mo yung prangkisa. Nakare-renew lang. Bakit hindi sa Committee on Public Information? Maraming pwedeng gawin. Pwede ka magdemanda. Demanda mo. Si Jeffrey Celis, di ba? Demanda mo si Badoy. Bakit? Legislative Investigation, Committee on Franchise, gigisahin niyo yung mga tao. And he will try to get them to reveal their sources. Sagrado po yung rule na yan sa ating media. I'm also part of the working media. I'm a member of the National Press Club. Bakit walang outrage? Papareveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. Plus, ito, last na po, before I get your questions. Diba, lais lagi ng gobyernong ito, rules-based, international law. Yung ginagawa nila na yan ay labag doon sa International Convention on Political and Civil Rights ng UN na signatory ang Pilipinas. Signatory approved ng ating Kongreso itong covenant na to. At kailangan nating panindigan ito because under the Doctrine of Incorporation, ang mga treaties na inaprubahan ng ating legislatura at nilagdaan ng Pangulo become part of the law of the land. At ito po yung mga articles na ito, valid and effective yan. Bakit gusto nila rules-based? Bakit gusto nila international law? Ibabalik yung ICC. Bakit yung umalis na tayo sa treaty na yon? Itong treaty na effective pa. Niyuyura ka nila. Ito, yung Covenant, International Covenant on Civil and Political Rights, at saka yung optional protocol sa Covenant na aprobado ng ating legislatura, ang legislatura mismo ang yumuyura. Ano yung kasama doon sa civil and political rights? Freedom of expression, freedom of the press. Ayun ang nananakot sila ng press. Parang sinasabi nila, hindi nyo pwedeng pulaan ng speaker, kundi imbestigahan namin kayo. That cannot be good for democracy. Kaya, nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Dahil ngayon, SMN na yan, bukas, baka tayo na. Sabi nga ni Justice William Douglas of the U.S. Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So sana, yung mga mambabatas natin, mahimasmasan sila at wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng Kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganon ang kanyang magiging reaction. He will sick his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Okay na nga yung mag-ikot siya sa palengke at maghahawak siya ng itlog niya. Itlog, di ba? May litrato siya, may hawak-hawak siya, 2 itlog. Okay na sana yun pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mal Rojas, wala tayong magagawa. Pero para sikilin ang press freedom, that's too much already. And I think we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Salamat po.